Pati rin guys itong si Dado Clemente, yung isang retired general na frustrated din ho dito sa administrasyon na matalas ang tabal ng bibig, ay iniwan din ho sa ere. Itong si retired general Macanas. Iniwan sa ere guys. Tingnan nyo yung kanyang YouTube channel na Pinoy Survivor. Almost 5 days na ho na walang content itong si Dado Clemente. Kasi guys, nabahag na nga yung buntot, natakot. But then, anyway, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo eh. 'Di ba? Hindi lahat ng nakakausap mo, hindi lahat ng nakakasama mo sa'yo ay totoo. So ngayon, itong si Maharlika, 'di ba? Itong si Roy Domingo, si Bagoong Lipunan, nandoon sa ibang bansa, mag-isa mong haharapin ang ikinasong kaso sa'yo ni PNP Chief Benjamin Acorda. Iniwan sa ere guys eh. Tingnan nyo, 4 days na walang content itong si Dado Clemente. Ngayon, ano yung feelings mo? Diba? Ano yung feelings mo ngayon na retired General Macanas sa pagbuboses mo nang wala sa katinuan? At ngayon guys, sinisi niya pa ang administrasyon. Ito, may patama na naman guys. Oh. Pakinggan nyo. This is part of the risk of a job. Kung medyo kumontra ka sa administrasyon, may risk. At ako, tinatanggap ko ang risk. Yan. Pag kumontra ka daw sa administrasyon, ay meron daw kaakibat na risk. Yun yung sinabi niya. Pakinggan nyo ulit ha. This is part of the risk of a job. Kung medyo kumontra ka sa administrasyon, may risk. At ako, tinatanggap ko ang risk. Ang tanong dito, si Pangulong PBBM ba ang nagkaso sa'yo? Question mark. Di ba hindi? Si PNP Chief Benjamin Acorda. Kasi siya yung ginawan mo ng fake news tapos isisisi mo naman kay Pangulong PBBM. Para ka ding si Sasot, si Mr. Sasot, na nawala yung kanyang Facebook page tapos isisisi nila sa administrasyong Marcos. See? Ganyan guys, kaboba, kabopols, itong mga mindset ng mga kabilang grupo. May mangyaring hindi maganda sa kanila, ang sisi nila kay Pangulong PBBM. Diba? Lahat na lang. Pakinggan nyo ulit guys, oh. Tingnan nyo, ha. This is part of the risk of a job. Kung medyo kumontra ka sa administrasyon, may risk. At ako, tinatanggap ko ang risk. Ikaw na din mismo nagsabi na tinatanggap mo yung risk kasi hindi ka naman mapupunta sa ganyang sitwasyon kung hindi ka nagpapakalap ng fake news. 'Di ba? Tapos ngayon, ginagaya mo din si Ka Eric at si Lorraine Badoy para makaano ka sa Soto Law. 'Di ba? According to my source. Tapos nang mamakaawa ka ngayon sa social media, nang hingi ka ng pera. Tingnan mo, 'di ba kasalanan mo din in the first place? Ito nga si Dado Clemente para makaiwas sa ginawa niyang kasalanan, iniwan ka sa ere. Tingnan nyo guys kung gaano katapang si Clemente noon, no? Tingnan nyo, panoodin nyo, itong tukmol na na to. Ang tapang sa SOCMED. Tapos ngayon, iniwan niya sa ere. Ito yung kanyang best friend na si retired General Macanas. Panoodin natin itong kanyang video guys. Wait lang, naglo-loading pa kasi eh. Another series, another Badoy, another citizen or a groups of people isuppress nila. It could be vloggers isuppress nila. It could be Duterte. Malaki yung kay Duterte. Si Digong. Pagka yan ginalaw si Digong, good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. I'm serious about it. It's a warning. A very, very stern warning sa government. Pagka ginalaw yung SMNI, good luck kayong lahat. Because mafo-force ang tao na kumilos. And that is a warning para kayo isave niyo sarili ninyo. Administration. See? Nakita nyo naman guys na parang inciting into a rebellion yung siguro magiging kaso sa kanya kung sakali man. Kasi nagbigay na siya ng warning na kapag ginalaw daw
si FPRRD at itong si Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte ay mag-aaklas ang taong bayan. So, nagbigay na siya ng warning. So, possible, niya, is inciting into a rebellion. Para lang naman sa akin, siguro yan yung magiging kaso niya. Pero mas maganda din nata yung inciting into a sedition para, wala nang kawala. Lifetime na, non-bailable pa. Imagine, 'di ba? May warning, tapos nagbibigay ka na ng senaryo kasi sure na sure ka na gagawin ninyo. See? Nakakahiya kayo. Nakakahiya. So ngayon, ang pinakapunto ko dito, tahimik na itong si Clemente. Hindi na nagsalita. So, it only means na nabahag ang kanyang buntot. Walang paninindigan sa kanyang mga binitawang mga binitawang salita. Ang tapang sa social media. 'Di ba? Ang tapang sa harapan ng kamera. Ngayon na yung kanyang kaibigan nahulog sa bangin. Hindi man lang sinalo, hindi man lang nagparamdam. See? Sino yung kawawa dito? Si General Macanas. Well, para sa akin, hindi naman siya kawawa kasi sumusweldo naman niya ng 200 per month sa kanyang pension. If I'm not mistaken, kasi general yan eh. So, kumikita yan ng 200,000 per month. So, wag nyo nang aalalahanin yan, guys. Tsaka, sabi din ni General Macanas na 20,000 lang naman yung bayad dito sa cybercrime na ipinataw sa kanya. Ano ba yung kaso niya? Cybercrime Prevention Act of 2012, Article 154. So, payat, 'di ba? Maliit lang, kumbaga, daplis lang yan sa kanyang bulsa yung ikinaso sa kanya at 'di ba? Nagmamakawa pa sa social media, makakagathered pa yan ng pera. Tsaka may sweldo pa sa YouTube. See? Walang dapat kaawaan dito. Ang natatawa lang ako kasi iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Tapos yung kanyang mga kinakapitan nandun sa ibang bansa, si Maharlika, si Roy Domingo nandun din sa ibang bansa. Si Pinoy Survivor hindi na siya sinundan, nanahimik na. Yun nga, natakot na. See? Iniwan ka sa ere. Kahit nga din itong si Digong, 'di ba? Itinanggi yung haka-hakang destabilization at yung pulboronic video na siyang pinipilit pa din ni Macanas na meron daw yung pulboronic video. Itong si Pangulong PBBM. Tingnan nyo yun, guys, panoodin nyo to, yung kanyang pagpupumilit. Ngayon, magbibigay ako ng mga katibayan na merong pulboron video at hawak ito ni Tatay Digong. Pakinggan nyo, guys, ha. Ano yung sabi niya? Magbibigay raw ho siya ng katibayan na totoong hawak na ho ni FPRRD ang pulveronic video. At ito yung kanyang katibayan. Nako, ano ba naman yung pinanggagawa mo, Macanas, na yung sarili? Frustrated ka na talaga. Ito, ha. Tignan natin kanino ang huling alakhat. See? Pinapapasok lang niya sila o kayo, I don't know, sa isang patibong. Ano yung mga katibayan ko na meron talagang pulburon video. Una, nung bago mag-election last year, yung medyo galit si Tatay Digong, pasaring siya na merong kandidato na adik nagko-cocaine, na weak leader, na pangalan lang ng tatay ang dala-dala. Di ba? So, ano ang basihan ni PRRD sa pagsalita noon? Very confident siya eh. Noon pa, nakita niya ng video. Remember, yung pasabog ni Maharlika galing sa Puting Ahas na hindi pa nasasagot ng Malacanang, hindi rin sinasagot ni Tatay Digong. Si Mr. BBM kasama sa narcolist noong 2017. Okay. Yun ho yung kanyang basihan na si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte daw ay may hawak ng pulboronic video because dahil sa sinabi ni FPRRD during election na mayroong presidenteng nagko-cocaine.
Diba guys, paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo, right after na sinabi ni FPRRD na merong presidenteng nagko-cocaine, so ayaw naman ni Pangulong PBBM, nasabihan siyang addict, diba? So nagpa-drug test siya agad-agad. Yan o, negative ho ang result. Ito pa, basahin natin. Bongbong Marcos takes drug test after Duterte's insinuation. Siyempre, negative ako. So, ano ba naman yung kabubuhang sinasaltak mo sa utak mo? 'Di ba? Tapos, Diyos ko Lord. Ewan ko ba dito, lakas talaga ng amats nito. See? 'Di ba? Fake news. Tapos pinipilit niya pa kahit hindi naman kapilit-pilit. Oh my God. Bahala ka sa buhay mo. Buhay mo yan. Anyway, yun lamang ko guys. It's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.